Christy Fermin sinampahan ng kaso ng mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Naharap na naman sa panibagong kaso ang bitiranang kolumnista at online host na si Christy Fermin matapos siyang sampahan ng reklamong cyber libel ng mag-asawang dating senador na si Kiko Pangilinan at megastar na si Sharon Cuneta. Ayon sa PEP.ph or Philippine Entertainment Portal, eksaktong 10:53 AM nitong Biyernes, May 10, 2024, nang dumating sina Sharon at Kiko sa Makati City Hall para isumiti ang kanilang reklamo laban kay Christy. Kasama di umano nila ang kanilang legal counsel mula sa Britannico Sarmiento and Ringler Law Firm. Pagdating ay agad naman di umanong dumiretso sina Sharon at Kiko sa tanggapan ng prosecutor Dindo G. Venturanza ng Makati Prosecutor's Office. Dito ay nilagdaan at pinanumpaan nila ang kanilang salaysay kaugnay sa inihaing reklamo laban kay Christy. Matapos di umanong pumirma at manumpa ng salaysay, nagpaunlak ng panayam sina Kiko at Sharon sa PEP.ph or Philippine Entertainment Portal, ABS-CBN News, GMA7 at TV5 para idetalye ang nilalaman ng isinumiti nilang sworn affidavit. Ayon kay Kiko, dahil sa mapanirang salita at akusasyon ni Christy tungkol sa kanilang pamilya na inilabas sa vlog sa YouTube at mga post sa Facebook ng host, kaya sila nagdesisyon ni Sharon na sampahan na ito ng reklamo. Diin ni Kiko, karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, lalo na ang kanilang pamilya, laban sa mapanirang pahayag na binitawan ni Christy sa social media. Cybercrime law dahil malicious and imputation of defamation of our persons. Sabi nga natin na yes, we are public figures but we also have rights, saad ng dating senador. Tinawag pang criminal behavior ni Kiko ang pagpapakalat ni Christy ng mga malisyosong impormasyon na wala naman di umunong sapat na basihan. Pahayag ni Kiko, ang daming nagsasabi rin na kapag public figure kayo, dapat tiisin nyo ang pagsisinungaling at paninira. But that's not the case. In fact, we also have private rights, lalo na kapag when the matter is not of public interest. Meaning it's a personal issue or family matters and concerns. So that's why we are filing this case. Siyempre, alam na natin ang sistema sa social media ngayon. Paramihan ng views, paramihan ng subscribers, paramihan ng shares, kung ano-ano na lang. Paninira at kasinungalingan ang ikinakalat para lang sumikat, para lang dumami ang kanilang views at subscribers. So hindi tama ito, that's why we're putting a stop to this. We believe the criminal behavior should not be allowed at the beginning. At naniniwala si Sharon na nayurakan ang kanyang pagkatao sa ginawang paninira sa kanya ni Christy online. Bukod di umano sa personal na pag-atake sa kanya, idinawit din daw ni Christy ang kanyang mga anak at ang relasyon nila ni Kiko. Saad ng actress, singer, TV host, like Kiko said nga na because we're public figures, we are very understanding of the fact na we're open to public scrutiny and criticisms. That's really okay kasi kakambal ng trabaho namin bilang politiko at ako bilang artista. But it gets to a point kasi na it affects your children, your family. I have lost sleep over it kasi feeling ko kahit hindi totoo parang syempre meron kahit 5 na maniniwala doon. Sabi pa ni Sharon, I have brought suits against siguro 2 people the past over 46 years of my career. Hindi ako mahilig sa ganito. Kung pwede lang huwag nang sampahan ng kaso. Kaya lang after so often na tinitira ka baseless. Yung opinion okay lang yon, pero alam mo there's a line you don't hit beyond the belt, below the belt rather. You don't hit beyond what is acceptable, pati mga anak namin, marriage namin, lahat na. Diin pa ni Sharon, parang ang sama-sama namin, parang ang sama-sama kong ina, ang sama kong tao. When buong buhay ko parang has been dedicated to really trying to raise the best kind of human beings sa mga anak namin. We're very decent, very honest people. We're not perfect but we live very honestly. Wala kaming iskandalong matatawag mo. Katunayan, matagal na raw nagtitimpi si Sharon sa ginagawang paninira sa kanya ni Christy. Sa pagkakatanda di umano niya,
18 years old pa lamang siya noong unang naglabas si Christy ng malisyosong balita tungkol sa kanya. Pagbabahagi ng megastar, actually since I was 18, may nangyari na kumalat na balitang isinulat niya na hindi totoo. Remember when I secretly married for the first time? Parang she wrote na we went to the States kasi gusto ko ipatanggal yung baby. I was just 18, then I am 58 now, 40 years ago. I didn't do anything, kaya patong-patong na. Ang tinutukoy ni Sharon na secret marriage ay ang civil wedding nila ng kanyang first husband na si Gabby Concepcion. Hindi raw siya buntis nung unang beses silang ikinasal ni Gabby. Sa lahat daw ng pagkakataong siniraan siya ni Christy, ni isang beses daw ay hindi siya nilapitan nito para hingin ang kanyang panig. Si Sharon pa raw ang lumapit kay Christy noong 2021 para makipag-ayos at makipagkaibigan. Pagbabahagi ni Sharon, social media is very cruel and we accept that. We understand that, but I don't like doing this, especially because in 2021, sabi ko nga sa kanya I wanted to travel lighter. I wanted to make peace with everybody na baka at one time or another nasaktan ako o nakapanakit ako. Although wala akong alam na nasaktan ko at magpatawad din sa mga taong nanakit sa akin. So I reached out to her and for a while I had so much affection for her kasi feeling ko ang tanda na natin. Ang tanda ko na, I was looking only for good points to people. And then after a while, suddenly I was shocked kasi konting lalabas na balita tungkol sa amin, parang hinuhusgahan ka agad, hindi ka man lang tinatanong. It's annoying, there is so much unfairness also. Hindi direktang sinabi ni Sharon at Kiko ang ginawang paninira sa kanila ni Christy. Pero pagkukumpirma nila, early this year lumalabas ang vlog ni Christy na nag-udyok sa kanila para tuluyan ng magsalita at magsampa ng reklamo. Naluluhang sambit ni Sharon, inaalagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Maganda ang palaki sa akin ng magulang ko. Higit sa lahat, sabi nung tatlong anak ko, mabuti akong ina. So napakasakit sa akin, nagpatong-patong. So if people pick that up, tapos took us if they live with us, and they see us and they know what we're going through. Even my children have suffered and sama ng loob nila. We have been off social media partly because of this. Ayoko to parang it's a message also na artista kami pero ang dami nang nakakalimot na nasasaktan din kami, diba? Hindi naman ninyo kami kilala, nakikita nyo lang ang trabaho natin. Sa ginagawa ni Christy, buong pamilya kasi namin ang naapektuhan Yung mga anak ko, like Frankie, ganito, ganyan. Parang ako, oh my God, they are kids, they're studying, wala naman silang ginagawa. Sa huli, may mensaheng gusto ipaabot si Sharon kay Christy at sa lahat ng netizens na nabiktima at napaniwalaan ng mga maling akusasyon o mano laban sa kanya at kanyang pamilya. Mensahe niya, I will never tolerate injustice. I will not tolerate somebody hurting the people I love the most. My message is we are human beings. We all have rights. Nobody. Alam mo ba, sabi ko nga kay Kiko, yung commandment na thou shall not kill, naniniwala ako na hindi pisikal na pagpatay yun Kapag sinira mo ang pangalan o honor ng isang tao na pinaghirapan nito, tinarabaho, linis ng pangalan, ganda ng buhay, takbo ng buhay, para ka na rin pumatay. Hindi ito ang unang beses na inireklamo si Christy ng cyber libel. Noong May 2, nauna nang naghaing hiwalay na reklamo ang actress na si Bea Alonzo laban kay Christy, pati na kay OJ Diaz at ang mga co-host nila sa kani-kanilang online showbiz talk shows. Mga kaibigan, abangan ang susunod na balita. Maraming salamat po. By the way mga kaibigan, mag-shoutout na naman po tayo sa mga latest or newest comment ng aming minamahal na viewers. Malakas ang shoutout po kina Romil Berangel, malakas ang shoutout kay Evelyn Utani, malakas ang shoutout kay Hited Maniševici at malakas ang shoutout kay Remido Suruloda. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagbibisita at pag-effort na rin na magkomento. Pasalamatan din po namin kayong lahat naming minamahal na viewers. Nag-comment man po kayo o hindi, na-appreciate po namin ang inyong pagbibisita. Taos-puso po naming pinapasalamatan ang inyong ibinahaging oras upang mabisita ang aming munting channel. Saan man po kayo naroroon, mag-ingat po kayo lagi. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. God bless us po at maraming salamat.